4 na taon na ang nakalilipas, inagaw ng kapatid ko ang mayaman kong fiancé. Sa burol ng aming tatay, ngumisi siya sa akin. Kawawa ka naman, single ka pa rin sa edad na 38. Nasa akin ang lalaki, ang pera, at ang mansyon. Ngumiti ako. Namit mo na ba ang asawa ko? Tinawag ko siya palapit. Naglaho ang ngiti ng kapatid ko at nanginig ang kanyang mga kamay. Nakilala niya agad ito at nanigas siya sa kinatatayuan niya. Kawawa ka naman, single ka pa rin sa edad na 38. Nasa akin ang lalaki, ang pera, at ang mansyon. Ang boses ng kapatid kong si Vicky ay tumutulo sa kaplastikan habang lumalapit siya. Ang kanyang mga hikaw na brilyante ay kumikinang sa ilalim ng malungkot na ilaw. Sa paligid namin, ang mga nakikiramay ay nagbubulungan ng kanilang pakikiramay at nagbabahagi ng mga alaala tungkol kay tatay. Ngunit ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng sarili kong puso. Naghintay siya ng eksaktong 3 minuto pagkadating niya bago bitawan ang salitang iyon. 3 minuto ng pagmamasid sa akin habang nakatayo akong mag-isa sa tabi ng kabaong ni tatay. 3 minuto ng pagkalkula sa tamang tiyempo kung kailan ako pinakamahina. Galawang Vicky talaga. Alam na alam kung kailan ididiin ang patalim. Tignan mo nga naman ang sarili mo, patuloy niya. Ang boses niya ay halos pabulong, pero parang sigaw na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko. Nakatayo rito ng nag-iisa habang ang lahat ay naka-move on na sa buhay nila. Nakakaawa, promise. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa pagsama niyo sa akin sa pagbabahagi ng mga kwento ng katatagan at pagbabago. Kung naniniwala kayo na ang pagtataksil ay maaaring magbunga ng isang bagay na maganda, please consider subscribing. Libre lang ito at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming kababaihan na nangangailangan ng pag-asa. Ngayon, tignan natin kung paano ito nangyari. Ang malungkot na musika ng piano sa punerarya ay parang naging ingay na lang sa background habang umaakyat ang dugo sa aking mukha. Ramdam ko ang init ng hiya na gumagapang sa leeg ko, ang pamilyar na pakiramdam na dinadala ko simula pagkabata. Sa tuwing ipinapaalala ni Vicky ang lugar ko sa mundo, nagmumukha siyang napakaganda sa kanyang pagluluksa, kung matatawag mo man yung ganun. Ang itim niyang designer dress ay bumagay ng perpekto sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok na platinum blonde ay nakaayos ng bonggang-bongga na malamang ay inabot ng ilang oras para gawin, at ang kanyang makeup ay walang dungis sa kabila ng mga luhang inilabas niya para sa mga business partners ni tatay. Kahit ang lungkot niya, designer perfect. I mean, seryoso, Lorna, patuloy niya, habang inaayos ang malaking pulseras na brilyante sa kanyang pulso ng dahan-dahan. Kailan ka ba huling nakipag-date? Kailan ka huling tinignan ng isang lalaki at nakita na may halaga ka? Ang mga tanong ay tumama na parang suntok. Kailan nga ba ang huli? Hindi ko na matandaan. Ang mga taon simula ng pagtataksil niya ay lumabo na sa tambak ng trabaho, therapy sessions, at tahimik na mga gabi ng pagbuo muli sa sarili ko. Masyado akong nakafocus sa paghilom kaya nakalimutan ko ng mabuhay. Pinag-uusapan nga namin to ni Dante sa kotse, sabi niya. Sabay sulyap sa dati kong fiancé na nakatayo malapit sa guestbook. Ang kanyang buhok na may uban ay maayos na nakastyle. Ang mamahalin niyang barong at sweet ay patunay ng tagumpay na nakamit niya. Nakakalungkot na hindi ka pa rin nakaka-recover sa pagkawala niya. Ang salitang hindi pa rin nakaka-recover ay lumutang sa pagitan namin parang sentensya ng kamatayan. Para bang ako, yung kaawa-awang nilalang na nagluluksa sa loob ng 4 na taon, naghihintay ng kapiranggot na atensyon mula sa lalaking pinili ang kapatid ko kaysa sa akin. Sobrang nagigilty siya. Alam mo yon, patuloy niya. Ang boses niya ay may halong pekeng pag-aalala na na-perfect na niya sa loob ng maraming taon. Pero anong magagawa niya? Na-in-love siya sa iba. Nangyayari talaga yon. Sa iba, hindi lang basta kung sino. Sa kanya. Sa kapatid ng fiancé niya. Ang babaeng ngumiti sa aming engagement party. Ang tumulong sa akin pumili ng wedding invitations. Ang nakatayo sa kusina ko habang pinag-uusapan ang mga gown ng abay habang plano palang agawin ang groom ko. Ang puso ay tumitibok kung saan nito gusto, sabi niya, na may kasamang kibit balikat.
na para bang panahon lang ang pinag-uusapan namin at hindi ang sistematikong pagsira sa buhay ko. At syempre, gusto ng puso niya ang isang taong mas sopistikada, mas maalam sa mundo, mas babae. Ang huling mga salita ay dumapo na parang sampal. Mas babae. Malinaw ang ibig niyang sabihin. Ako ay kulang sa mga katangian na ginagawang karapat-dapat mahalin ang isang tao. Ramdam ko ang tingin ng mga nakikiramay na nagsisimulang mapalingon sa amin. Panay ang tingin ni Tita Marge nang may pag-aalala, malamang ay nagtataka kung bakit ang magkapatid ay may mainit na usapan sa burol ng kanilang ama. Ang mga matatandang kaibigan ng pamilya ay nagsisimula ng mapansin ang tensyon sa pagitan namin na parang kuryente bago bumagyo. Sana wag mong isipin na malupit ako, sabi ni Vicky. Biglang naging matamis ang boses. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kaming lahat. Nakatayo ka dito mag-isa. Walang asawa, walang anak, walang totoong buhay. Nag-aalala rin si tatay sa'yo noon. Alam mo, tinatanong niya ako kung sa tingin ko ba may makikita ka pang iba. Ang pagbanggit sa pag-aalala ng aming ama ay parang pagtataksil muli. Talaga bang nag-alala siya sa pag-iisa ko? Nakita ba niya ako bilang kawawang matandang dalaga na hindi kayang magpanatili ng lalaki? Gusto niyang maging masaya ang pareho niyang anak. Patuloy niya, ang kanyang kamay na may perpektong manicure ay nakapatong sa kanyang tiyan, isang kilos na nagpapataka sa akin kung may panibagong announcement ba na darating. At masaya ako, Lorna. Sobrang saya. Nasa akin ang lahat ng gugustuhin ng isang babae. Pasimple niyang itinuro si Dante, na ngayon ay pumipirma sa guestbook gamit ang Montblanc na ballpen na lagi niyang dala. Ang parehong ballpen na ginamit niya para pumirma sa lease ng aming apartment noon. Ang parehong ballpen na malamang ay ginamit niya para pumirma sa marriage certificate nila ng kapatid ko. Isang asawang sumasamba sa akin. Magandang bahay, maraming pera, at kinabukasang puno ng oportunidad. Bawat salita ay pinili para ipamukha ang lahat ng wala sa akin. Samantalang ikaw, meron ka lang maliit na apartment sa Cebu at trabaho sa marketing firm na yon. Marangal na trabaho naman siguro. Ang pangmamaliit sa boses niya ay nagpainit lalo sa mukha ko. Ang maliit na apartment ko ay isang charming na one-bedroom unit na may view ng dagat at ang trabaho ko ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan na hindi ko inaasahan. Pero sa ilalim ng kanyang mapanghusgang tingin, ang buhay na maingat kong binuo ay tila naging maliit at walang kwenta. Hindi ko lang maintindihan kung paano ka nakukontento sa ganyan lang, sabi niya. Tumagilid ang ulo na parang talagang naguguluhan. Hindi mo ba gusto ng higit pa? Hindi mo ba gusto kung anong meron ako? Ang tanong ay lumutang sa ere parang hamon. Gusto ko ba ang meron siya? Ang asawang manloloko, ang kasal na itinayo sa pagtataksil, ang patuloy na pangangailangang patunayan ang halaga gamit ang mga material na bagay? Tingnan mo nga tayo! Patuloy niya itinuturo ang kanyang designer outfit at ang simple kong itim na dress. Tingnan mo kung nasaan tayo sa buhay. Nabubuhay ako sa pangarap ko habang ikaw, ano? Humihinga lang? Surviving? Tumama ang mga salita dahil tinamaan nito ang pinakamalaki kong takot, na baka masyado akong nag-focus sa paghilom kaya nakalimutan ko ng mabuhay ng totoo. Pero wag kang mag-alala, sabi niya, gamit ang boses na parang nakikipag-usap sa bata. Sigurado ako balang araw makakahanap ka rin. Siguro hindi katulad ni Dante, syempre, pero yung pwede na. Yung hindi mamasamain na medyo damaged goods ka na. Damaged goods? Ang salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Ganun ba ako? Sirang gamit na tanging tiyak na klase ng lalaki lang ang tatanggap? Kailangan ko nang puntahan si Dante, sabi niya, sumulyap sa dati kong fiancé na nakikipagkamay sa isa sa mga business partner ni tatay. Emosyonal siya sa mga burol. Alam mo naman, yung pagkasensitibo niya na nagpa-inlove sa akin sa kanya. Aalis na sana siya, pero huminto na parang may naalala. Ay at Lorna, baka gusto mong subukan mag-therapy. May kilala akong magaling na counselor na espesyalista sa mga babaeng nahihirapang mag-move on sa past relationships. Baka matulungan kanyang makahanap ng kapayapaan. Ang suhestyon ay parang huling insulto, na para bang ang sakit ko ay kailangang ayusin na ang hapdi ay depekto sa pagkatao ko. Pero nang magsimula siyang lumakad palayo, may nagbago sa loob ko.
Siguro dahil sa therapy na natapos ko na. Siguro dahil sa 4 na taon ng pagkilala sa sarili. O siguro dahil alam kong nalagpasan ko na ang pinakamasamang kaya niyang gawin at lumabas akong mas matatag. Inisip ko ang lalaking humalik sa akin bago ako umalis kaninang umaga, na nangakong dadamayan ako anuman ang mangyari sa araw na ito. Ang lalaking nagparamdam sa akin nitong nakaraang 2 taon kung ano ang itsura ng totoong pag-ibig. Hindi yung desperado at uhaw na atensyon na inakala kong pag-ibig kay Dante, kundi isang bagay na mas malalim at totoo. Actually, Vicky, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na ikinagulat ko rin. May gusto sana akong malaman mo. Lumingon siya, nakataas ang kilay, malamang ay umaasa ng isa pang sandali ng kahinaan na pwede niyang samantalahin. Hindi ako nag-iisa. Patuloy ko habang humahakbang patagilid nang makita ko siyang papalapit sa gitna ng mga tao. Matagal na akong hindi nag-iisa. Ngumiti ako, totoong ngiti sa unang pagkakataon simula nang pumasok ako sa punerarya. Na-meet mo na ba ang asawa ko? Namutla ang mukha ni Vicky nang napakabilis, akala ko hihimatayin siya. Ang makapal niyang foundation ay hindi na itago ang biglaang pamumutla at ang kanyang mga hikaw na brilyante ay tila nanginig kasabay ng panginginig ng mga kamay niya dahil nakilala niya agad ito. Silang dalawa ni Dante. At sa sandaling iyon, alam kong bumaligtad na ang mundo. Ang alaala ay humampas sa akin habang pinapanood ko ang pagkilala sa mga mata ni Vicky. 4 na taon ang nawala sa isang iglap at ako ay 34 anyos ulit, nakatayo sa ballroom ng Manila Hotel para sa annual charity gala para sa mga batang may cancer. Ang chandelier ay nagsabog ng gintong liwanag sa mga designer gown at barong Tagalog. Ang mga baso ng champagne ay nagtutunggaan bilang pagdiriwang. At kakakilala ko lang sa lalaking akala ko ay magpapabago ng buhay ko habang buhay. Si Dante Mendoza ay nakatayo malapit sa silent auction display, pinag-aaralan ng isang weekend getaway package sa El Nido nang may matinding focus. Ang kanyang kulay abong suit ay pasadyang tinahi. Ang kanyang kumpiyansa ay kitang-kita sa tindig niya. Hindi mayabang, sigurado lang. Nang ipakilala kami ng aming kaibigang si Sheila, mahigpit ang kanyang kamay, totoo ang ngiti, at ang titig niya ay tumagal ng sapat para mapabilis ang tibok ng puso ko. Si Lorna ay nagtatrabaho sa precision marketing, paliwanag ni Sheila. Siya ang creative genius sa likod ng viral campaign para sa eco-friendly startup na pinag-uusapan ng lahat. Nakakabilib, sabi ni Dante, at naniwala ako na totoo ang sinabi niya. Sinusubaybayan ko ang paglago ng kumpanyang yan, napakatalinong stratehiya. Nag-usap kami ng 20 minuto tungkol sa sustainable business, mga hamon sa marketing, at ang balanse ng kita at layunin. Nakinig siya, talagang nakinig. Nang hingin niya ang calling card ko, pakiramdam ko lumulutang ako. Ang unang date namin ay sa isang maliit na Italian restaurant sa Makati. Dumating siya na may dalang isang puting tulip, ang paborito kong bulaklak. Ang gesture ay simple pero thoughtful. Nag-usap kami hanggang sa magsimula ng magligpit ng upuan ng mga staff. Nawala kami sa kwentuhan tungkol sa pangarap na travel, pamilya at mga libro. Sa pangatlong date, ini-imagine ko nang ipakilala siya sa pamilya ko. Nang ihatid niya ako sa kondo ko at hinalikan niya ako, pakiramdam ko ako ang bida sa mga romance novel. Gustong-gusto siya agad ni tatay. Nagkasundo sila sa golf, usapang negosyo at sa hilig nila sa single malt whiskey. Madalas ko silang maabutan sa veranda, malalim ang usapan. Malayo ang mararating ng batang yan, sabi ni tatay. Puno ng pagmamalaki na parang manugang na niya si Dante. At halatang mahal na mahal ka niya, anak. Kahit si nanay, na pumanaw 2 taon na ang nakararaan, ay tiyak na magugustuhan siya. Minsan pakiramdam ko naroon siya, bumubulong na sa wakas ay nakahanap na ako ng karapat-dapat. Ang reaksyon naman ni Vicky ay parang pilit na tuwa. Todo puri siya kung gaano kami ka-perfect tignan, kung gaano ako kaswerte. Pero may mali sa mga papuri niya. Masyadong mabilis, parang praktisado ang ngiti. At ang mga yakap niya kay Dante ay tumatagal ng bahagya, parang tinititigan niya ito imbes na wine welcome sa pamilya. Sobrang gwapo niya, bulong niya sa akin pagkatapos ng unang family barbecue. Ang mga daliri niya ay nanatili sa braso ko. Yung mga mata, yung ngiti,
Hawakan mo siyang mabuti, sis. Ang mga lalaking ganyan, hindi nananatiling single ng matagal. Ang engagement ay nangyari 8 buwan ang lumipas habang nagbabakasyon kami sa Hong Kong. Planado ni Dante ang lahat. Sunset dinner sa may harbor at ang singsing ay nakatago sa dessert na may nakasulat na "Will you marry me?" Oo agad ang sagot ko. Ang singsing ay napakaganda, isang classic solitaire diamond. Gusto ko yung bagay sa'yo, sabi ni Dante. Classic, sopistikada, pangmatagalan. Kinain ng wedding planning ang sumunod na 6 na buwan ng buhay ko. Nag-alok si Vicky na tumulong at tinanggap ko naman. May mata siya sa fashion at maraming oras dahil kaka-resign lang niya sa trabaho. Ako na bahala sa mga meetings, pilit niya. Busy ka sa work at love ko to. Sa una, nakakatouch ang dedikasyon niya. Pumupunta siya sa cake tasting kapag hindi ako makaalis sa opisina, nakikipag-meeting sa photographer, at tumutulong pa sa sukat ng barong ng mga groomsmen. Pakiramdam ko ang swerte ko sa kapatid. Pero unti-unti, nagkaroon ng lamat ang perpekto kong buhay. Nagsimulang mag-overtime si Dante, namimiss ang mga dinner date, dumarating sa kondo ko na puro sorry at dahilan tungkol sa mga kliyente. Ang cellphone niya ay laging tumutunog at sinasagot niya ito ng pabulong sa CR. Tapos yung pabango, amoy floral at mamahalin na dumidikit sa damit niya. Hindi ko amoy yon. Baka galing sa meeting, paliwanag niya. Alam mo naman, yung ibang babaeng kliyente naliligo sa pabango. Habang tumatagal, mas nagiging involved si Vicky sa relasyon namin. Dumadaan siya sa opisina ni Dante, may dalang kape, tinetext siya ng direkta tungkol sa detalye ng kasal imbes na dumaan sa akin. Ang galing ng kapatid mo, sabi ni Dante. Ang swerte mo. Dapat nagpasalamat ako. Pero pakiramdam ko, nanonood lang ako sa sarili kong kasal. Ang sukdulan ay nangyari isang Huwebes ng gabi sa buwan ng Marso. Umuwi ako ng maaga galing trabaho dahil masama ang pakiramdam at naisipang surpresahin si Dante ng dinner. Nasa 14th floor ang opisina niya sa BGC. Medyo nakabukas ang pinto niya. May naririnig akong boses, ang pamilyar niyang boses at isa pang boses na nagpayelo sa dugo ko. Hindi na natin pwedeng ituloy ito, sabi ni Dante. Malalaman niya. Hindi kong mag-iingat tayo, sagot ng boses ni Vicky. 2 buwan na lang ang kasal. Pagkatapos nun, pwede na nating isipin kung paano. Tinulak ko ang pinto. Bumagsak ang dala kong pagkain. Nakita ko silang magkapulupot sa leather couch, kalahating nakabukas ang damit niya at wala nang suot na pang-itaas si Dante. 4 na buwan ng pagpaplano ng kasal, 8 buwan ng akalang pag-ibig at 2 taon ng paniniwalang nahanap ko na ang happy ending. Lahat yon naging abo. Tumalon sila palayo sa isa't isa parang mga teenager na nahuli. Ang mukha ni Vicky ay namula sa hiya at tagumpay. Lorna. Sinubukan ni Dante abutin ang damit niya. Pero umaatras na ako palabas. Ang engagement ring ay dumulas sa daliri ko bago ko pa maisip. Tumama ito sa desk niya. Tumakbo ako. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ko ay umalingaw-ngaw sa parking lot. Lahat ng gamit ko ay isiniksik ko sa Honda ko. Nag-drive ako palayo. Dumiretso ako sa daungan ng barko papuntang Cebu. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang maliit na studio apartment na nahanap ko online. 37 square meters lang siguro. Pero perpekto ito. Walang nakakakilala sa akin. Mura. At malayo sa lahat ng nagpapaalala sa akin ng dati kong pagkatao. Ang unang linggo ko sa Cebu ay puro iyak at pagkain ng cereal. Ang bank account ko ay paubos na dahil nag-resign ako bigla. Ang paghahanap ng trabaho ay parang parusa. Sa wakas, natanggap ako sa isang maliit na digital marketing agency, ang Bloom Creative. Admin assistant, tagasagot ng telepono. Mababa ang sahod, pero tinanggap ko. Sa unang araw ko, sinabi ko sa sarili ko, kaya mo to, Lorna. Ang opisina ay magulo pero puno ng energy. Ang supervisor kong si Miss Josie ay laging nagmamadali. Sagutin mo lang ang telepono ng maayos, sabi niya. Tuwing lunch break, naglalakad ako sa IT park o sa may dagat, pinapanood ang mga barko. Makalipas ang 2 buwan, kinausap ako ni Miss Josie. Mukhang magaling ka, sabi niya. Gusto mo bang humawak ng kliyente? May dagdag sahod.
Isang nakaka-stress na Huwebes, natagpuan ko ang sarili ko na umiiyak sa banyo. Rough day? Tanong ng boses mula sa kabilang cubicle. Si Tita Ruth mula sa accounting. Gusto mo mag-inuman? Napadpad kami sa isang bar, umiinom ng juice habang kinukwento niya ang divorce niya. Alam mo kung anong sumalba sa akin? Therapy? Si Dr. Cruz? Ang opisina ni Dr. Cruz ay hindi mukhang ospital, puno ng halaman at libro. Sabihin mo sa akin kung sino ka bago ang lahat ng ito, sabi niya. Unti-unti, naalala ko na higit pa ako sa taong niloko, na ako ay matatag. Naging kaibigan ko si Tita Ruth at sumali sa book club niya. Isang gabi, tinawagan ko si Dr. Cruz. Ready na akong makipag-date ulit. Ang unang date ko ay disaster. Ang pangalawa, mas malala. Baka nakatadhana akong maging single, sabi ko kay Dr. Cruz. O baka naman, sagot niya, hindi mo pa nami-meet ang tamang tao. Tama siya, dumating si Marco sa buhay ko isang Martes ng Oktubre. May bit-bit na mga materyales para sa presentation, naka-polo shirt na navy blue. Hindi siya katangkaran, siguro mga 5'10", pero may dating, may uban na siya sa sentido. Ito si Lorna, pakilala ni Miss Josie. Marco Hernando, sabi niya, sabay abot ng kamay. Looking forward to working with you. Si Marco ay may-ari ng boutique consulting firm para sa mga hotel at restaurant. Mabusisi siya at profesional. Sa tingin mo, ano ang nagpapaganda sa isang hospitality brand? Tanong niya sa akin sa gitna ng meeting. Consistency, sagot ko. Yung pakiramdam na naiintindihan ka. Tumango siya. Tama, emosyonal na koneksyon. Sa mga sumunod na linggo, naging paborito kong kliyente si Marco. Nang matapos ang proyekto, nalungkot ako. Sana makatrabaho ka namin ulit, sabi ko. Actually, sabi ni Marco, na parang kinakabahan. Naisip ko kung gusto mong mag-dinner, hindi tungkol sa trabaho, dinner lang. Ang unang date namin ay sa isang French bistro. Dumating siya na may dalang isang puting tulip. Pero iba ang pakiramdam kaysa kay Dante. Ito, parang totoo. 3 buwan sa dating, habang nagdi-dinner sa kondo niya, sabi ni Marco, may dapat akong sabihin tungkol sa trabaho ko noon. Dati kong kakumpetensya ang isang taong baka kilala mo, si Dante Mendoza. Nabitawan ko ang baso ng wine. Sinalo ni Marco ang kamay ko. Akala ko magugulat ka, malumanay niyang sabi. Bumalik tayo sa kasalukuyan, sa burol. Humakbang palapit si Marco, matatag sa tabi ko, habang ang mukha ni Vicky ay nagpapalit-palit ng emosyon. Gulat, pagkilala, at takot. Marco Hernando, pakilala niya kay Vicky. Hindi pa tayo formal na nagkakakilala, pero kilala ko kung sino ka. Nanginig ang kamay ni Vicky. Ang babaeng sanay mang manipula ay parang nakalimutang magsalita. Hello, utal niya. Nanigas din si Dante sa tabi niya. Mukha siyang taong napagtanto na nakatapak sa kumunoy. Hernando, sabi ni Dante, pilit na kinokontrol ang boses pero halata ang takot. Hindi ko inasahan na makikita ka rito. Family connections, sagot ni Marco nang may tipid ng ngiti. Isang kahanga-hangang tao ang tatay ni Lorna, bagaman alam mo na siguro yon dahil naging fiancé ka ng anak niya noon. Natahimik ang mga tao sa paligid. Rinig ko ang bulungan. Lumapit si Roberto Chan, ang business partner ni tatay. Engaged? Basag na boses ni Vicky. Lorna, hindi mo nabanggit. Marami akong hindi nabanggit, mahina kong sabi. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Kasal na kayo? Tanong ni Dante na parang insulto ang tono. 2 taon na ngayong Oktubre, sagot ni Marco. Hinahaplos ang wedding ring ko. Dinala ni Lorna ang saya sa buhay ko na hindi ko akalaing posible. Nakita ko sa mukha ni Vicky ang realisasyon. Hindi lang ito basta kung sinong lalaki. Ito si Marco Hernando, isang pangalan na may bigat sa mundo nila ni Dante. Pero paano? Simula ni Vicky. Kliyente si Marco sa marketing firm ko sa Cebu, paliwanag ko. Napakagandang proyekto. Ito ang nagpatatag sa kumpanya niya sa hospitality consulting. Lumapit lalo si Roberto Chan. Hernando, sabi niya, di ba ikaw ang nakakuha ng kontrata sa Department of Tourism? Malaking tagumpay yon, lalo na't matindi ang kompetisyon. Maswerte lang kami, mapagkumbabang sagot ni Marco. Maswerte?
Ulit ni Dante, halatang pikon. Yun ba ang tawag mo dun? Underbid nyo kami ng 30%, desperasyon yon. Nagbigay ako ng mas magandang halaga, pagtatama ni Marco. Magkaiba yon. At mukhang sang-ayon ng kliyente dahil kinuha pa nila kami para sa 3 karagdagang proyekto. Parang nanonood ng tennis match ang mata ni Vicky sa 2 lalaki. Nawala ang kanyang pagkasosyal. Lorna, hindi mo nabanggit ang mga ito, sabi ni Vicky. Hindi namin pinag-uusapan ni Lorna ang mga kakumpetensya ko sa bahay, sagot ni Marco. Bumigay na si Dante. Pinlano nyo to, bigla niyang sigaw. Ang pagpapakasal nyo, lahat to ay para makaganti. Natawa ako ng malakas. Ganti? Ulit ko. Tingin mo pinakasalan ko si Marco para gantihan ka? Kakailanganin munang may pakialam pa ako sa'yo para gawin yon. Doon ko na-realize, wala na akong pakialam kay Dante. Pinisil ni Marco ang kamay ko. Alam kong kumakalat na ang tsismis sa buong burol. Ang kapatid na ng agaw, ang iniwan na nakahanap ng higit pa, at ang karibal sa negosyo. Namutla si Vicky. Alam niyang sira na ang imahe niya. 3 araw pagka-uwi namin sa Cebu, may kumatok sa pinto. Si Vicky. Wala na ang designer clothes. Nakamaong at simpleng t-shirt na lang siya. Walang makeup at ang mga kamay niya ay wala ng suot kundi simpleng gold ring. Lorna! Pulong niya. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Naupo kami sa kusina. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya, hawak ang tasa ng kape. Bumabagsak na ang lahat, Lorna. Lahat. Kinuwento niya ang tungkol sa pera. Nalubog pala sa utang si Dante para ma-maintain ang lifestyle nila. Ang mansyon ay nakasanla. Ang mga kotse ay hindi pa bayad. At ang mga alahas, karamihan ay utang. Kontrolado niya ang lahat, sabi niya habang umiiyak. At ngayon, tumatawag na ang mga naniningil. Ang pinakamasakit, patuloy niya. Sa tingin ko nagsisisi siya. Nagsisisi siya na pinili niya ako. Sabi niya nung burol, ang pamilya natin ay mababa para sa kanya. Tumingin siya sa akin. Bakit hindi ka lumaban noon, Lorna? Bakit hindi mo ako siniraan? Dahil hindi ko na kailangan, sagot ko. Ang panahon na ang lumaban para sa akin. Totoo. Habang binubuo ko ang sarili ko, ang relasyong tinayo sa panloloko ay nabubulok na pala mula sa loob. Inilabas ni Vicky ang isang maliit na diary mula sa bag niya. Nakita ko to sa gamit ni tatay. Diary ito ni tatay. Binuksan niya sa isang pahina na may petsang 6 na buwan bago siya namatay. Nakausap ko si Lorna ngayon. Mukhang masaya siya, totoong masaya. May musika na ulit sa boses niya. Sa tingin ko nahanap na niya ulit ang sarili niya. Ang mga anak ko ay dating mag-best friend. Nakalimutan na ni Vicky ang version ng sarili niya na yon. Pero baka balang araw maalala niya. Baka balang araw mahanap nila ang daan pabalik sa isa't isa. Napaluha ako. Nakita ni tatay ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad, sabi ni Vicky. Hindi ko deserve yon. Gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko na. Ang kinuha ko sa iyo ay hindi lang lalaki, kundi tiwala. Pero nahanap mo pa rin ang daan pabalik. Nakahanap ka ng totoo kay Marco. Hinatid ko siya sa pinto. Vicky, tawag ko. Lumingon siya. Hindi mo sinira ang buhay ko, sabi ko nang may katiyakan. Winatak-watak mo ito, pero binigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng mas maganda mula sa mga piraso, bagay na talagang akin. Tumango siya at ngumiti ng totoo. Pag-alis niya, niyakap ako ni Marco. Pakiramdam mo ba nakaganti ka na? Hindi, sabi ko. Malungkot ako, pero malaya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, sapat na yon. Kung ang kwentong ito ng tahimik na tagumpay ay nagustuhan nyo, i-click na ang like button. Ang paborito kong parte ay nung pinakilala ni Lorna si Marco at naging bato ang mukha ni Vicky. Kayo, anong favorite part nyo? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwento.